Kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay magbibigay ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang ating isipan, ang buong buhay natin ay nakalaan lamang at nakatuon sa Kanyang mga salita. Pagsamba ito sapagkat handa tayong sundin ang mga tagubilin at bahagi ng ating buhay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Lumalalim ang ating kaalaman, ang ating ugnayan. Lumalago ang ating relasyon sa Kanya sapagkat ang Kanyang mga salita ay gayon na lamang na mapapag-ibayo sa ating buhay. Mapapabanal tayo ayon sa Kanyang kabanalan at ang Kanyang salita. Tumitibay ang ating pag-asa ng Kanyang pagliligtas. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Ngayong oras na ito, binabati ko ang lahat ng ating mga kaibigan mula dito Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ibang bansa na patuloy kayong sumusubaybay sa programang ito. Pagpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Ginagamit din ito sa mga care group ministries, ganon din sa lahat ng mga gawain sa iglesia. Ganon din ang mga sumusubaybay dito sa nakikinig sa AWR at nanonood through Facebook platform. Biyaya ng ating Panginoon Diyos at ang Kanyang habag ay sumasa inyo sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa mga masisipag na nagbibigay comment dito sa comment section natin at nagbabahagi sa programang ito sa mga kaibigan at mga kapitbahay. Pagpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy na ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos na ang una sa lahat dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating bagong Field Secretary, Associate Administrator in charge ng Continuing Education for Pastors at saka nagsusupervise din dito sa Mission Refocus Initiative ng Southern Asia Pacific Division. Musta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Ray. Salamat po sa pagtanggap sa akin sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Nawa kayo pong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, ay nasa mapayapa at pinagpalang kalalagyan at patuloy kayong lumalago sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Ang isang mga kasama pa natin dito sa studio ay si Pastor Bong Fiadakan. Siya po ang presidente ng Hope Channel Philippines at siya din ang director natin dito sa Communication Department, North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Mabuti naman, Pastor Urbi, at ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong pumuli na tayo po ay makapag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang panalangin ko po, mga kapatid, na ang Banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat sa atin na mabuksan ang ating puso at ating isipan upang tanggapin ang pabalita sa umaga po ito. Sa ating pagpapatuloy ay nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang iyong mga anak. Pag-aralan ng iyong mga salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin, kasihan kami ng Banal na Espiritu, at patuloy naming makita ang iyong kabanalan, katwiran, at karunungan ng bawat isa sa amin. Pagpapalain ng bawat isa, patawarin niyo kami sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pangsyam na paksa sa linggong ito ng ating pag-aaral ng ating leksyon ay may pamagat na mga kontrobersiya sa Jerusalem. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 11:25. Ito pong sinasabi, kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Napakaganda. At patuloy nating isinasaad ang kabuuan ng leksyon sa linggong ito sa 3 punto. Sapagkat ang 3 punto ay napakahalagang malaman ng bawat isa sa atin, pero pagkatapos niyan ay pag-isipan ninyo kung ano ang natutunan ninyo sa head at anong mensahe naman para sa inyo sa heart at ano naman ang gagawin ninyo sa hand. Kaya ito yung discussions ng bawat isa para makapag-share sa
care group ministry at sa pag-aaral ninyo mga kapatid. So pupunta na tayo dito sa 3 punto ng ating pag-aaral. Ang unang punto dito ay, in Jerusalem, Jesus demonstrated a prophetic fulfillment. Ang pangalawa ay, in Jerusalem, Jesus confirmed His divine authority. Ang pangatlo, in Jerusalem, Jesus established earthly and heavenly realities. So, ang unang punto ay ibibigay sa atin, magpapaliwanag ni Pastor Ian. Ano itong unang punto? Jesus demonstrated a prophetic fulfillment. Pastor Ian. Maraming salamat, Pastor Ray. Alam niyo po mga kapatid, ang ating Panginoon ay patuloy nagministeryo sa mga tao at yung kanyang gawaing ginawa sa Jerusalem ay isa sa mga yugto ng ministeryo ng ating Panginoon na itinataas niya. Hindi lamang ang kalwalhatian ng ating Panginoon, kundi itinuturo niya pabalik ang mga bumabasa ng Biblia. At noong mga panahon na yon, ang mga tao sa Jerusalem sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang mga yugtong ito sa Kapitulo 11 ng Marcos. Pastor, simulan po natin ang ating pag-aaral ng mga talatang ito at basahin po natin ang verse 1 hanggang verse 3. Pastor? Nang malapit na sila sa Jerusalem, sa may Bethfage at Betanya, malapit sa bundok ng mga Ulibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, pumunta kayo sa nayong nasa tapat ninyo at kaagad sa inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan at kunin ninyo iyon. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon at ipadadala niya agad rito. Tingnan po natin ng mainam mga kapatid. Ang ministeryong ito ay nagsimula tulad ng mga naunang nasulat sa aklat po ng Marcos na may brief introduction at dito sinimulaan ng may akda as they were approaching Jerusalem. So mapapansin natin mga kapatid, Jerusalem play a central figure, a city noong panahon ng ating Panginoong Jesus. It is the city of peace. It's the city wherein people would understand who God is. So it's a city wherein Jesus would manifest Himself. At doon sa mga simulang yugto na ito, mapapansin din natin, hindi na ito katulad ng mga unang bahagi ng Marcos na mabibilis ang mga nagaganap sa bawat yugto. This one, in the closing years of the ministry of Jesus, in the closing days of the ministry of Jesus, medyo mabagal na po yung facing ni Marcos upang mas maging malinaw sa mga babasa at sa mga makakaunawa ng mga talang ito. Ngayon, napansin natin dito, sinugo ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo na kumuha ng asno. Ito mga kapatid ay isa sa mga mahalagang punto sa ministeryong ito, pagsisimula ng chapter 11, kasi makikita natin sa lumang tipan mga kapatid, when we look back in the Old Testament, tingnan po natin ang Zacarias mga kapatid. Zacarias 9, dito makikita natin ang isang propesiya na magpapakilala kung sino ang Mesyas. At itong role ng Mesaya na ito na papasok sa Jerusalem ay siyang maging manunubos. So, yung yung opening parts ng Matthew chapter 11 ay yun yung building block niya. So, tingnan po natin mga kapatid ang Zacarias Kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 10. Magalak ka ng gusto, o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo.
Siya ay matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay ng isang asno sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Aking aalisin ang karwahe mula sa Efraim at ang kabayo mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pandigma ay mapuputol, at siya ay magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ang kanyang nasasakupan ay magiging mula sa kabilang dagat hanggang sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa dulo ng lupa. Tignan natin mga kapatid ang mga talang ito. Ang mga talang ito ay isang propesiya mula sa Lumang Tipan. So what Jesus is using is he's using the Old Testament to establish who He is. At makikita natin sa point 2 na ipapaliwanag sa atin ni Pastor Bong that Jesus establishes His authority. Pero nung sinimulaan ng ating Panginoon ang ministeryo nito, merong siyang ginawa, inutos niya na kunin yung asno upang sakyan niya. Bakit? Because Jesus is fulfilling a messianic prophecy. Sa madalit salita mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang propesiya ng Diyos ay natutupad sa mga panahong iyon. Ibig sabihin, the Word of God can be trusted. That the Word of God comes to fulfillment. Hindi lamang yun mga kapatid, meron pa pong itinuturo ang ating Panginoon. Pansinin nyo, saan siya sumakay? Hindi sa karwahe na hila ng isang matipuno at makisig na kabayo. Bagkus, ang ating Panginoon ay nasa isang asno. Ito po mga kapatid ay nagtuturo muli ng isang punto na kailangang makita natin that Jesus introduces His ministry and God's kingdom, God's power, not in terms of might, katulad ng ruling powers ng mga panahong iyon, kundi sa pamagitan ng humility. Tingnan natin ang mga sumusunod na tala sa Biblia. Basahin po nating patuloy ang versikulo 4 hanggang 11. Pastor? Umalis sila at kanilang natagpuan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan, at kinalagan nila ito. Ang ilan sa nakatayo roon ay nagsabi sa kanila, "Anong ginagawa ninyo na inyong kinakalagan ang batang asno?" At sinabi nila sa kanila ang sinabi ni Jesus, at kanilang pinayagan sila. Pagkatapos dinala nila ang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga balabal, at siya ay sumakay rito. Maraming tao ang naglatag ng kanilang balabal sa daan, at ang iba'y naglatag ng mga sanga na kanilang pinutol mula sa mga bukid. Ang mga nauuna at ang mga sumusunod ay nagsisigawan, "Hosana, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang dumarating na kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan." Pumasok siya sa Jerusalem at pumunta sa templo. Nang matingnan niya sa palibot ang lahat ng bagay, palibhasa'y hapon na, pumunta siya sa Betanya na kasama ang 12. Ang mga talang ito mga kapatid naman ay nakita natin dito kung papaano inihanda ng mga disipulo at kung papaano sumakay at nagpatuloy sa paglalakbay sa pagpasok sa Jerusalem ang ating Panginoon. Nakita din natin dito na merong pagtanggap sa ating Panginoon. Ang pagtanggap sa Kanya ay isang malaharing pagtanggap. Isang pagtanggap na merong kakaibang twist, ika nga. Hindi tulad ng makikita ng iba sa pagpasok ng isang emperador or isang governor ng prefecture ng Roman government, kundi ito ay nag-highlight kung papaano ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagpapakumbaba, siya'y pumasok, kinilala niya ang kanyang pagsisimula ng kanyang ministeryo sa pamagitan ng pagtupad or katuparan ng propesiya. Makikita din natin dito na yung mga tao
na siyang nag-welcome o tumanggap sa ating Panginoon ay batid nila ang mga natala sa lumang tipan. Dagdagan pa po natin mga kapatid, yung mga sinambit ng mga taong tumanggap sa ating Panginoon ay mga sitas ng talata mula sa Awit 118, 25 at 26. Tingnan po natin ito mga kapatid upang maging mas malinaw sa atin ang mga nagaganap at ito ay batay sa mga nasulat sa lumang tipan. Pastor Ray? O Panginoon, ipinakausap namin sa iyo, ikaw ay magligtas, O Panginoon. Ipinakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawaan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. So makikita natin dito mga kapatid, as prophecy is being fulfilled ayon sa Zacarias 9, ang tugon ng mga tao sa pagpasok ng ating Panginoon ay pagsipi ng isang sitas sa lumang tipan na siyang papuri nila at pagkilala nila sa katuparan ng propesiya. Sa madalit salita, mahal kong kaibigan, ang salita ng Diyos ay mapapagkatiwalaan natin. Kung anong nasulat dito, ito ay may katuparan. At ito'y matutupad ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito ang isang leksyon ng aklat ng Marcos para sa atin. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat hiniwala talaga ito ng pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa templo. At mabuti ito'y panahon ng Passover ba ito? Yes. Na napakaraming mga tao. At ibig sabihin, tinanggap nila si Jesus bilang siya'y Mesiyas. Sa kabila noon, maaring tinanggap nila dahil alam nila na itatayo na niya ang kanyang kahariang politikal. Dahil napakaraming tao sa panahon na yan. Ngunit hindi nangyari ang kanilang iniisip na gagawin ng Panginoon. Pero ang sinabi dito na fulfillment, ang Zechariah ay siya'y mapagpakumbabang puno, hari na magbibigay ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ay ang pagpasok ng Panginoong Jesus ay from the east, sabi dito, na mula sa Mount of Olives. Kaya ang paglabas niya, darating siya dito sa lupa, doon din sa Mount of Olives siya darating. Itatayo ang kanyang, di ba? Itatayo yung kanyang kaharian dito sa lupa. Maraming salamat yan, Pastor, na nagpapatunay na ang banal na kasulatan ay tinupad ng ating Panginoong Jesus. Nagbabasa si Jesus ng banal na kasulatan na naihula dito sa, sinabi mo kanina, sa Zechariah, na ang asno. Kaya sinabihan niya yung kanyang mga alagad, may asno doon. Very precise, Pastor. Yung sa akin inutos. yun. Oo. Sa kanya, pinulfill sa kanya mismo yung hula, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Tamang-tama, tugmang-tugma. Pastor, sa Desire of Ages, ganun din yung sinabi. Sa page 569. Na 500 years before the birth of Christ, the prophet Zechariah thus foretold the coming of the King of Israel. No? This prophecy is now to be fulfilled. He who has so long refused royal honors now comes to Jerusalem as the promised heir to David's throne. Amen. No? Napakaganda ng binanggit ni Ellen White dito. Na talaga pong preparation Nag-prepare talaga para doon sa pagdating ng ating Panginoon. Hinanda ito ni John the Baptist, no? Tapos nangyari yung mga dapat mangyari according to the prophecy na nandun sa Old Testament. Yung pagsigaw ba nila nung pagpasok ng mga tao, pagpasok ni Jesus, yung pagsigaw na Hosana, yun ba ay sabi sa ating leksyon ay iligtas nyo na kami sa pamagitan ng politikal. Pero ngayon naman ay yung Hosana ay praise God, yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating
Panginoong Diyos. Kaya kung tayo ay nakarinig ng isang bagay na magbibigay kataas-taasan sa Panginoong Diyos, ay praise God. Hosanna. Amen. Yung Hosanna, Pastor, isang term siya na ang unang ibig sabihin niya ay it's like a plea. May hinihiling ka. Hosanna. Pero dun sa konteksto ng Mark chapter 11, yung Hosanna ngayon takes a different form, which is a praise. Kaya nga't mas dumikit sa ating kaisipan yung pagbibigay walhati kaysa doon sa you're pleading for someone, for something. So, yun ang isang kahalagahan nun. Yung Biblia mismo at yung mga sitas din ng talata doon sa Old Testament, siya ding ginamit ng mga tao sa pagkilala. Ako naniniwala na maraming tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo noong siya'y pumapasok na yon. At sa pagsambit nila ng mga talatang iyon, at nung nakita nila yung asno, nakita nila ang prophecy right there in their very eyes is being fulfilled. Anong sarap nito, Pastor, na makita natin ang propesya na natutupad. Ito din ay connected doon sa kaisipan dahil ang chapter 11, 12, connected din to doon sa tinuturo niya yung magaganap sa mga huling araw. So, in our very eyes, in the church now, prophecy is also being fulfilled. We must be keen to it. We must study our Bibles. So we will not be deceived, but we will be more focused on God's Word. Ganda. Yung pagpasok ni Jesus sa templo ay isang paraan na nilinisan niya yung templo. Di ba doon yung panahon na nilinisan niya yung templo? Kaya yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, yun din ang pagpasok niya sa ating buhay para linisin niya yung ating buhay, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So, papasok na tayo sa pangalawa. Na ang pangalawang punto ay in Jerusalem, Jesus confirmed His divine authority. Papaliwanag ito ni Pastor Bong. Pastor Bong. Okay. Napakaganda po mga kapatid, no, kung ating pong titingnan yung nangyari po dito doon sa Mark 11, 12 to 26. Siguro, Pastor, pwede nating basahin yung passage na yun from verse 12 to 26. Kinabukasan nang dumating sila mula sa Betanya ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo sa isang puno ng higos na may mga dahon, lumapit siya upang tingnan kung may matatagpuan siya roon. At nang siya'y makalapit doon, wala siyang natagpuang anuman, kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng mga higos. Sinabi niya rito, wala nang sino mang makakakain pa ng bunga mula sa iyo. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagkatapos ay dumating sila sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at sinimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ang mga bumibili sa loob ng templo. Pinagtaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Hindi niya pinahintulutan ang sinuman na magdala ng anuman na pagdadaanin sa templo. Nagturo siya at sinabi, hindi ba nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay palalanginan para sa lahat ng mga bansa? Ngunit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong pari at ng mga eskriba at sila'y naghanap ng paraan kung paano nila siya mapapatay. Sapagkat natatakot sila sa kanya dahil maraming tao ang namangha sa kanyang aral. Nang sumapit na ang gabi, sila ay lumabas sa lungsod. Yan. Okay. So, makikita po natin dito yung pinakauna, yung cursing of the fig tree. No? Ang ating Panginoon pumunta doon sa lugar na yon. At siyempre, nagugutom siya. Nag-i-expect siya na merong bunga, no? Yung fig tree, yung puno ng igos.
Pero nung nakita niya ay wala pong bunga, no? Yung cursing po ng fig tree, alam niyo po, it's a symbolic act, no, sa ating Panginoon. Doon sa judgment para doon sa mga unfruitfulness. Lalo na doon sa mga religious leaders po ng institution nung time na yon, na very pious po sila, mga kapatid, no? Sila ay parang hindi sila makabasag pinggan, or sila po ay talagang pag nakita mo ay talagang napakaganda ng mga bihis nila, yung pagsasalita nila ay napakabuti. Unfortunately, wala pong righteousness doon sa kanila. Katulad noon, iniisip nila na kung paano nila patayin ang ating Panginoon. Yun po ba yung mga tao na very righteous, na nag-iisip ng hindi magandang bagay para sa kanila pong kapwa? So, ganun din po, mga kapatid, no? It is cursed to us kapag tayo po ay meron tayong ganung tayo sa ating pong lipunan, pero wala pong pagbabago o hindi maganda ang ating pong mga puso, no? Ganun din po ang nangyari, mga kapatid, no, sa cleansing of the temple, no? Talagang ninais ng ating Panginoon na nandun sa samba yung mga tao, pero nakita niya nandun yung mga nagbebenta, mga money changers, mga merchants, na sila po ay napaka pangit ng yugto nung lugar na yon, na sa halip na ang mga tao doon ay nananalangin, pumupuri sa ating Panginoon, hindi po yun ang nangyari. Unfortunately po, yung mga leaders din, mga kapatid, sila rin yung pumayag na magkaroon ng mga ganong bagay. Kaya nga, nung itinaboy sila ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, tinaboy sila, nagalit yung mga leaders dahil pa yung business nila ay parang inaalis ng ating Panginoon, no? Yung mga business, ay hindi lang po ito business po, mga kapatid, kundi nandun yung mga magnanakaw. Ano ibig sabihin magnanakaw? Yung kanila pong binibenta ay mas higit kaysa dun sa talagang presyo ng mga bagay na kanila pong mga binibenta, at yung mga naghahagel, yung mga tao doon, at kung ano-ano pang mga bagay po, mga kapatid. Now, doon sa templo, we are called to worship, no? Unfortunately, ay hindi po yun ang nangyayari. Na sa halip na tayo ay sumamba doon, ay iba ang pinagtutuunan ng pansin yung mga tao. Sa halip na pure yung mga tao, ay hindi po yun ang nangyayari. Now, ito po yung mga corruption doon sa religious mga practices noong unang panahon. Na kung titingnan po natin, tanungin natin yung ating pong mga sarili, ito po ba yung nangyayari rin sa ating pong mga iglesia? Nandun po ba tayo sa churches po natin para sumamba sa ating Panginoon? O merong mga bagay-bagay na iba-iba ang ating pong mga ginagawa ko na napaka-importante po, mga kapatid. Pinapakita ng ating Panginoon na tayo ay sumamba na may buong puso. We should have genuine worship and genuine prayer, no, sa ating Panginoon. At yung pangatlo po, mga kapatid, pinakita rin doon sa disipulo ng ating Panginoon na nung kinabukasan, sila po ay bumalik, ay yung fig tree po ay nalanta, mga kapatid, no? Ito yung power ng ating Panginoon. Tayo po ba, mga kapatid, kapag tayo ay pumunta sa isang puno, sabihin natin yung buko, oy, walang bunga yung buko. Pastor, pag sinabi mo, ay, hindi na yan mamumunga. Kinabukasan ba, walang bunga yung... Nagbubunga pa rin kasi wala tayong ganong kapangyarihan. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, no, nung sinabi niya na wala na, hindi na magbubunga ito, kinabukasan, pagdating ng mga disipulo, ba't ito yung kinurse ng ating Panginoon? Bakit na nawala na? Alam niyo po, very powerful, no? Ang kapangyarihan ng ating Panginoon, yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. Sabi niya, if you have only a faith like a mustard seed, you can move mountains. Okay? Kapag tayo daw po ay nanalangin, and if we have unwavering faith, no, ang ating Panginoon nagbigay sa atin ng mga pananalita na masusunod yung ating pong mga pananalangin. Kapag ito ay hiniling natin na meron pong pananampalataya. At napaka-importante din po, mga kapatid, na tayo rin naman ay magpatawad. No? Katulad ng binigit ng ating Panginoon, kapag tayo po ay nananalangin, we have to forgive people, and that we may also be forgiven by our Father in heaven. Alam niyo ang relationship
natin sa ating Panginoon ay napaka-importante. Nandyan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Doon sa verse 11 naman po, verse 27 to 33, nandun naman yung situation na challenge ng mga religious leaders yung kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Question, no? Yung authority ng ating Panginoon. Nagkaroon pa sila ng konting pag-uusap doon, no? Saan mo ba kinuha itong power mo, no? At tinanong sila ng Panginoon, si John the Baptist ba, saan niya kinuha yung kanyang power? No? Hindi po sila makasagot dahil pag sumagot sila na galing sa Panginoon, ang kapangyarihan ni John the Baptist, sasabihin naman nila, bakit hindi nyo tinanggap si John the Baptist? Oo. Pagka sinabi naman nila na sa tao lang yung kapangyarihan ni John the Baptist, sasabihin naman nung mga tao, matatakot naman sila doon sa mga tao, na sila naman ay baka naman sila, dahil alam nila, iniisip nila si John the Baptist ay isang propeta, no? Kaya nga makikita niyo po mga kapatid yung katalinuhan ng ating Panginoong Jesus dito. At sinabi niya, hindi ko rin sabihin sa inyo kung saan galing yung aking kapangyarihan, no? Pero alam niyo po mga kapatid, ay kapag tayo ay open, actually yung mga leaders po kasi hindi open sila eh. Nagtatanong lang sila sa Panginoon para lang i-test ang ating Panginoon. Ganun po ang nangyayari. Kapag tayo ay naghahanap o nagsasaliksik sa banal na kasulatan para lang may maisagot doon sa mga tao, sa kanilang mga tanong. Pero kung tayo po ay nagsasaliksik ng buong puso natin, ay matutuklasan natin po yung katotohanan. At ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng katotohanan. No? Napaka-importante po mga kapatid na tanggapin natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Tanggapin natin yung authority ng ating Panginoon. Dahil sa pagtanggap natin sa authority ng ating Panginoon, lubos nating maintindihan ang katotohanan na ito. Napakaganda. Ang pangalawang punto dito ay ipinakita ng Panginoong Diyos, Jesus, ang kanyang otoridad na siya ay isang Mesyas at siya ay divine na anak ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Napapansin niyo ba na pinaliwanag ni Pastor Ian kanina yung tungkol sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Tapos, isiniingit niya dito yung sinabi mo na yung tungkol sa puno ng higos. Tapos, sumunod dito yung nasa templo na si Jesus. Nalinisan ng Panginoon ng templo. Bakit nakasingit dito yung puno ng higos? Magandang tanong yan, Pastor. Pero ibalik natin doon sa sinimulaan po ni Pastor Bong noong pumasok ang ating Panginoon sa templo. Kasi nung pagpasok sa niya templo, tulad ng dami ng tao na pumasok, yung dami din, hindi lang yung dami ng taong pumasok. Ang isang bagay doon is the temple was also filled with people selling offerings. Na it was only, naging business na rin ng mga naglilingkod at mga saserdote sa loob ng templo. Na sila na rin ang nagpapalaki noong mga pigeons at kung anumang offering. Sa halip na ang lugar ng Panginoon, ang kanyang templo ay lugar ng dalanginan, panalangin, na-reverse ito. So it became as if it's an ornament na lang, walang bunga. Kaya nga, noong itinuwid sila ng Panginoon, yun ang authority ng Panginoon eh. Yung pagtuwid niya, hindi niya ginamit ang basta-bastang kanyang salita. Sumipi muli siya mula sa lumang tipan. Ibig kong sabihin mga kapatid, mga kaibigan, ginamit muli ng Panginoon ang salita ng Diyos bilang basihan ng kanyang authority or ng kanyang kapangyarihan doon sa mga nagaganap na yon. Tingnan po natin yung Isaiah 56, versikulo 7. Pastor Ray? Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok
at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Kung papansinin natin mga kapatid, yung verse 17 ng 11, and as he taught them, habang tinuturuan ng ating Panginoong Jesus sila, he said to them, it is written. So, sinipi niya mula sa lumang tipan, salita ng Diyos, ang sinabi niya ngayon ay yaon. Pero hindi po siya sumipi lamang sa isang propeta, dinagdagan niya pa po ito mula sa Jeremias Kapitulo 7 at ang mga talata po, ang talata po ay 11. Na ang sinabi niya dito na, but you have made it a den of thieves. Ito muli ay hindi lang galing sa salita, sa bibig ng ating Panginoon na basta naisip niya. Muli, sinipi niya ito sa lumang tipan. So makikita natin dito na talagang Jesus was asserting His authority. Yung pahayag kanina ni Pastor Bong, yun po yung isang malinaw na paalala sa atin that Jesus was making His authority clear to people. Kasi ito po yung mahalaga. Kung we accept His authority in our lives, mababago tayo. Yeah. Ito yung patuloy na magiging thought ng ministeryo ng ating Panginoon. Whose authority are we in? Are we of the other authority or sa ating Panginoon? Pag hindi sa Panginoon, wala na po ibang authority yun. Sa kaaway po yun. So, ito po ang isang mahalagang paalala sa atin nitong mga bagay na ito. At ito yung kinwestiyon ng mga religious leaders noon. Bakit ka nagsasalta ng ganito? Sino ka ba? Na-fail nilang makilala yung naganap sa unang bahagi ng chapter 11 na katuparan na ngayon ng propesiya, yung pagpasok na Jesus at si Jesus yung Mesaya. Meron pong parable na binanggit ng ating Panginoon eh. Yung mga servants na they choose to reject yung may-ari nung field, nung vineyard, di ba? Mabasa din natin yun doon sa parable na yung naggawa ng vineyard yung isang mayaman, tapos pinarent niya, tapos yung mga nag-rent ay hindi nagbayad. Ayaw nilang kilalanin. So, nag-send siya ng servant, pinaalis yung servant, pinatay yung ibang mga servant, tapos pinadala niya yung kanyang anak. Pinatay din yung anak. Now, may mga ganong usually na alam na natin yung authority, alam na natin kung kanino galing yung authority. Unfortunately, talagang we decide, talagang pinipili natin na huwag tayong sumunod, huwag natin tanggapin. Yan ang nagiging problema sa atin. No? Ang ganda ng confirmation ng Panginoong Jesus. Tinitingnan ko dito, yung pinabasa mo sa akin sa Isaias na sinabi ng Panginoon Diyos na ang aking bahay ay bahay ng langinan. At nung dumating si Jesus, siya lang nagsabi, ang aking bahay, sabi na ng Jesus. Hindi niya sinabing, ang bahay ng Ama. Hindi niya sinabi. Kundi sinabi ni Jesus, ang aking bahay ay tawaging bahay panalanginan. Yan yung authority. That is the authority, Pastor. He quotes the scriptures and he is the very person now saying, my house. Ang pangalawa dito, di ba maalala nyo yung sinabi ni Jesus sa Mateo 28, 18, sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Amen. Di ba bago niya ihayuin yung mga 12 disciples ay lahat ng authority ay binigay na sa akin, sa langit at sa lupa. Kaibigan, kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus ay nasa Kanya ang otoridad. Nasa Kanya ang kapangyarihan. Magkaiba yung kapangyarihan at otoridad. Si Jesus lamang ang nabigyan ng otoridad. Walang otoridad ang kaaway. Pero may kapangyarihan siya. Pero wala siyang otoridad. Ang otoridad ay ibinigay lamang sa ating Panginoong Jesus. So bilang alagad, bilang mamumuno sa iglesia,
ay gayahin natin ang otoridad ng ating Panginoong Yesus na mayroon tayong kapangyarihan na gumawa, maglingkod sa kanyang bukirin. Ang kaaway ay malaking kapangyarihan na kung anuman mga gawin niyang mga kababalaghan sa ating buhay para sisirain tayo. Pero lumapit tayo kay Jesus na may otoridad at lubos na may kapangyarihan, mga kapatid. Ang pangatlo na, pupunta na ito sa pangatlo, ay pawalag sa atin ni Pastor Ian, yung in Jerusalem, Jesus established earthly and heavenly realities. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Napakaganda, Pastor. Noong sinabi ni Jesus that it is my house, he was actually claiming it and he was presenting that this yung earthly authority ng Panginoon. He is also establishing that Jerusalem is his. You know? Oh. And he is not only pointing to the earthly reality, but he's also pointing to what is to come, which is the second advent of Jesus. Pero alam niyo mga kapatid, yung mga leaders noon, ayaw pa rin nilang magpasakop sa otoridad ng ating Panginoon. Kaya nga't nagsugo sila ng mga iba pa upang siluin, mailagay sa bitag at magamit nila ito laban sa Panginoon upang siya ay mapigilan sa kanyang pagtuturo at pangangaral. Tingnan natin ang naganap ngayon habang isinugo ito at makikita natin na tinanong ang ating Panginoong Hesus, ano pang dapat nating gawin? Sino bang dapat masunod dito? Ano bang dapat nating gawain? Magbabayad ba tayo ng buwis o hindi? So, ito ay isa lamang sa mga patibong nila. Kaya nga't sa versikulo 15 hanggang 17, makikita natin ang malinaw na katugunan ng ating Panginoon at iba pang pahayag tungkol sa mga pangyayaring ito. Pastor? Ngunit dahil alam niya ang kanilang pagkukunwari ay sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako sinusubok? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang makita ko. Nagdala nga sila ng isa at sinabi niya sa kanila, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa kanya. Ibig sabihin ng ating Panginoon, ibigay natin ang respect na para sa lipunan, sa nangunguna, pero ibigay din ninyo ang para sa akin bilang ako ang Mesiyas. Pero mga kapatid, marami ang namangha, pero marami pa rin ang nagduda at sinubok pa rin nila ang Panginoon. Kaya ang mga sumusunod na talata, simula 18 hanggang 27, ay mga yugto ngayon na gusto nilang siluin naman ng Panginoon dahil may isang pangkat ng mga Hudyo, ng mga Sadducees, na iba ang kanilang paniniwala tungkol sa resurrection. Tingnan natin ang ilang mga siping ito mula sa 18 hanggang 23. Pastor? Lumapit sa kanya ang mga Sedyosyo na nagsasabi na walang muling pagkabuhay at siya ay kanilang tinanong na sinasabi, Guro, isinulat para sa amin ni Moses na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maiwang asawa at walang maiwang anak, pakakasalan ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bibigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid. Nag-asawa ang panganay at nang namatay siya ay walang naiwang anak. Pinakasalan ng pangalawa ang balo at namatay na walang naiwang anak at gayon din naman ang pangatlo. At ang 7 ay walang naiwang anak. Sa kahuli-hulihan, ang babae naman ang namatay.
sa muling pagkabuhay, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7. Dito mga kapatid, gustong siluin ng mga taong ito ang ating Panginoon. Pero mas tatalino pa ba sila sa ating Panginoon? Kaya nga't ang tugon ng ating Panginoon ay mas thought-provoking, ika nga. Kumbaga parang nililinlang na nila ang Panginoon at sino magiging asawa niya? Namatay na to, may pananagutan siya dito dahil sa Jewish customs, yung naiwan ay kailangan din siyang maging asawa niya. Paano kung ngayon nandun na tayo sa langit? Sino magiging asawa ng babaeng ito? Pero alam niyo mga kapatid, mas higit pa doon sa tanong nila ang sagot ng Panginoon. Basahin natin, Pastor, ang mga talang ito na masusumpungan sa 24 hanggang 27. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ito ang dahilan kaya kayo nagkakamali? Hindi nyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang pagkabuhay nilang muli mula sa mga patay, hindi na sila mag-aasawa o pag-aasawahin pa, kundi tulad sila ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay na sila'y muling bubuhayin, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moses tungkol sa mababang pagpunong kahoy kung paanong sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob? Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Tignan nyo dito mga kapatid, nilinaw ng Panginoon na sa resurrection, hindi na mahalaga yung marriage because there is an ultimate relationship that is emerging here. So yun ang tinuturo ng Panginoon. Hindi nila nakuha yung puntos na yon dahil hindi nila nahahagip yon. Patuloy pa rin silang nalilinlang. Kaya nga sinabi ng Panginoon, then He asserted again His authority by saying this. When you read verse 27, now about the things you have not read in the book of Moses, in the account of the bush, how God said it to him, I am, tignan niyo po, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. You have been badly mistaken. Anong sakit mga kapatid, na ipilit pa rin natin ang mga hidwang pagtatalo sa pananampalataya. At dahil dito, ipilit natin yung pangsariling rason upang i-deny ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang katotohanan na siya ang nagliligtas. Ang katotohanan na ang Biblia ang masusunod. Ang katotohanan na dapat tayong magpasakop sa Kanya. Pag hindi po natin ito natanggap ngayon, wala po tayong pinagkaiba doon sa pinagsabihan ng ating manunubos na ating Panginoong Hesus na siyang tumatwa, nagkaila, at hindi tumanggap sa Kanya. Huwag nawang mangyari sa atin ito, Pastor. Napakaganda. Ang pangatlong punto ay pinaliwanag sa atin ni Pastor na si Jesus ay kung ano yung mga dapat nating gampanin dito sa lupa na magbayad ng buwis. Kung ano ang mga rules and regulations ng gobyerno ay sumunod tayo. Pero wag nating kalimutan ang para sa Diyos. Kung ano ang para sa Diyos lang. Kung anong para sa gobyerno, para dito sa lupa, yun ay gawin natin. Para naman tayo magiging masunurin sa harapan ng gobyerno at sa tao. Lalong-lalo na ganun din sa Diyos. At dun din, yung kinuwento niya, yung pangalawang kwento ay heavenly realities. Yung wala na palang pag-aasawa sa langit, Pastor. Yung mga tao, mga ganun. Pero yung nag-asawa ng isa lang, yung ikaw lang, o wala, sila lang talaga,
dito sa lupa, hindi nag-asawa, sila lang talaga. Pagdating ng panahon, sila lang talaga magkikita. Ano? Pero yung kwento nito ay, yung mga 7 ng naging asawa niya, ay talagang gano'n ang mangyari sila sa langit. Ano? Pero ito ay isang paraan para makita natin kung ano yung mga realities sa langit. Malamang kung ano man ang sasabihin ng Panginoong Diyos, na doon ay, sabi ni Jesus, ay wala nang mag-asawa o pag-asawa sa langit. Yung reality, Pastor, doon sa langit is beyond the expectation. Ibig sabihin, the reality that we see now, the reality that is in heaven is greater than what is real now. Kumbaga, yung relasyon natin, tinitignan lang natin sa relasyon ng mag-asawa. Pero doon sa langit, mas higit pa doon. Merong relasyon na mas higit doon na tinulad yung relasyon natin sa anak, sa ating manunubos na si Jesus. So, these are realities that exceeds our expectation. The reality of heaven. Na may mga grupo ng mga tagapagturo ng panahon ni Jesus that would like to deny the reality of resurrection. So, napakadami ng tinalakay ni Mark, and he's striking almost every aspect of the spiritual life of people. Totoo Pastor. Sa totoo lang, hindi yung pag-aasawa masyado ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy niya dito, hindi man sinabi mo, ang Jesus, ang Diyos ni Abraham, Isaac, si Jacob, na ang Diyos na si Jesus ay Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay, sapagkat bubuhayan naman ng Panginoong Jesus lahat ng mga nananampalataya at naniwala at gumawa ng mga mabuti para sa Kanya pagdating ng panahon sa Kanyang pagdating. Kaya mabuting balita ito, kaibigan, na ang Panginoong Jesus ay darating. Tanggapin natin Siya sapagkat Siya ay naihula. Ayon sa unang punto ay naihula ang ating Panginoong Jesus at natupad para sa Kanya yung hula. Ang pangalawa ay nakita ninyo na pinagtibay ng ating Panginoong Jesus kung sino Siya, na mayroon siyang divine authority. Ang pangatlo dito ay pinakita ni Jesus kung ano yung dapat nating gampanin dito sa lupa, na magbayad tayo ng buwis, na sumunod tayo kung ano yung patakaran ng gobyerno, ipatupad ang mabuti, at ayusin ang masasama. At ganun din sa langit na bayan ay may katotohanan na pagdating ng ating Panginoong Jesus ay Kanyang bubuhayin ang lahat ng mga nangamatay sa Kanya para iuwi tayo sa langit na bayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Pastor Bong, Pastor Ian, at ganun din sa lahat ng mga nanonood. Sa ating pagtatapos ay bago natin hingin si Pastor Bong sa panalangin, ay makakarinig tayo ng isang awitin. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin ang daan tungo sa kaligtasan, nang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang mo, kaibigan ko. Baka ang bukas
Sustansya ka ngayon habang may panahon. Alin ay pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaligaw, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan mo ay nasa Diyos lamang. Tayo ba'y manalangin? Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe at leksyon na amin pong napag-usapan. Panginoon, nandyan ang inyong banal na kapangyarihan. Nandyan na kayo ang siyang bumaba dito sa mundo upang kayo po ay mamatay para sa bawat sa amin. Standard din ang katotohanan ay pinakita ninyo sa mundo ito ang inyong puso na mapagpakumbaba, na puno ng pag-ibig, na kayo ang siyang Diyos na bumaba dito at nagbigay ng inyong sarili para sa bawat sa amin. Kaya naman, Panginoon, amin pong muling itinatalaga ang aming mga sarili sa inyo. Samahan po kami at tanggapin kami na kami ay maligtas din naman sapagkat kayo ang siyang nagmahal na una para sa bawat isa. Ganun din po, ibinabalik po namin ang pag-iibig na ito, binibigay namin ang buhay namin sa inyo, at kayo na ba po ang siyang manguna, maging sentro, at gumabay sa bawat isa sa amin. Papuri at pasalamat ang binabalik po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy mong pagsusubaybay dito sa Oras ng Pag-aaral. Ganon din ang lahat ng mga nakikinig sa AWR, pagpapalayan ng bawat isa sa inyo. Ganon din ang nanonood at sumusuporta dito sa Facebook platform. Pagpapalain kayo ng Panginoong Diyos. Mahal ka ng ating Panginoong Hesus, kaya ng pagmamahal namin sa iyo.